Magandang araw sa inyo. Nandito naman tayo ulit sa ating mga lecture sa Matlahat, kung saan ay pilit nating itinuturo dito yung mga solutions, mga theories and principles about mathematics para sa mga estudyante, para kahit paano ay makatulong tayo dun sa online learning na sinasabi. So ngayong araw, ang pag-aaralan natin ay about techniques in solving worded problems. Ito kasing solving worded problems dito sa mathematics ay hindi may iwasan. Kaya nga nag-aaral tayo ng mga solutions of equations, linear equation, quadratic equation, factoring of polynomials, kasi ang kalalabasan talaga yan ay ina-apply sa pag-solve ng mga tinatawag natin sa mathematics na worded problems. So para ma-demonstrate ko sa inyo kung paano ang pinakamagandang paraan ng pag-solve ng worded problems ay tingnan natin tong isang example nito. Sabi dito, the sum of the reciprocals of two consecutive integers is 9/40. What are the integers? Ito guys ay problem ito sa algebra. Okay. So makikita niyo dito, ang hinahanap, ang lagi niyong tututukan palagi yung question, yung hinahanap, yung requirements, yung nire-require. So sabi dito, what are the integers? So dapat alam nyo muna kung anong ibig sabihin ng integers. Klasa algebra, tinuro ko to sa ibang video, ang integers ay yung mga numbers, negative and positive whole numbers. Yung mga negative 1, negative 10, positive 5, 0, 100, yun ang mga tinatawag natin na integers. So, at inyo rin dapat nakapokus din kayo dun sa bawat word na nasa problem. So, ang mga importanteng word dito yung sum, reciprocal of two consecutive integers, tapos yung tinatawag natin 9/40. So, dapat ito kasi ay ma-convert nyo siya sa equation. Yun ang application talaga ng equation. Yung worded problem, kailangan mong i-convert sa mathematical equation. So sabi ko sa inyo, punta muna tayo dito. What are the integers? So ang ibig sabihin dito, guys, ito muna ang inyong unang iisipin. So sa pag-solve ng worded problem, guys, kung alin yung hinahanap, yun ang nilalagyan natin ng variable. Okay, so ang variable natin dyan, kaya tayo gumagamit ng mga X and Y, kasi yun yung mga hindi natin alam. Yun ang hinahanap. So, yung unang variable ay gagawa natin siya ng X. Yeah. What are the integers? Kasi dalawa ang integers dito. Okay? Kasi the sum of two consecutive even integers. So, may dalawa. So, two consecutive even integers. So, una, so yung X, yun ang ilalagay natin as the first integer. So, ganun. Yun ang tama. Okay, so meron ka na yung X. So, dahil two consecutive even integers siya, ang ibig sabihin nito, guys, magkasunod na even numbers. Ano mga even numbers? Ang mga even numbers, yung mga 2, 4, 6, 8, and so on. Diba? So, since ang first integer natin ay X, so, di ba may pagitan yung dalawang mag-consecutive, di ba? May pagitan siya ng isang wala siyang 3, wala siyang 5, wala siyang 7. So, ibig sabihin, mayroon siyang difference na 2, di ba? 4 minus 2 is 2, 6 minus 4 is 2. So, ang dalawang consecutive integers, ito yung dalawang consecutive integers. So, kung ito yung X mo, di ba? Yung to ang X mo, so, ibig sabihin, ang sunod mong integer ay x plus 2, di ba? Kung ito ang x mo, yung 6, so, ang sunod na integer ay 6 plus 2, 8, di ba? So, x plus 2. Ito ay 2 plus 2, 4 ang sunod. Ito naman ay 6 plus 2 is equal to 8. So, meron ka nang nakikita dito na mga variable, di ba?
So, yung first integer mo is x. So, ibig sabihin yan, ang second integer mo ay x plus 2. So, ganun. This is your second integer. Ayan. Medyo magaan-gana to, di ba? So, yung first integer mo, yung hinahanap, kasi dalawa, what are the integers? Yung x, at yung second integer mo, yung x plus 2. So, pupunta ka na dito sa relationship nila. Sabi dito, the sum of the reciprocals. Okay. Ano naman tong reciprocal? Ang ibig sabihin naman niya ng reciprocal class, halimbawa, meron ka ditong 5. Ang reciprocal niyan is 1 over 5. Yan. Halimbawa, 10. Ang reciprocal niyan is 1 over 10. Yan ibig sabihin ng reciprocal. Okay. Kumbaga sa gagawin mong denominator yung sa madaling sabi, yung number. Yung denominator ng 1. Halimbawa, 22. So, ang reciprocal niyan is 1 over 22. So, ibig sabihin dito, meron siyang reciprocal ng x, reciprocal ng x plus 2. So, ang reciprocal ng x is 1 over x, di ba? Nandito na tayo. Ang tinawag dito sum of the reciprocals ito. Okay. Sum of the reciprocals. So, ang ibig sabihin niyan, i-add mo yung mga reciprocal niya. So, plus reciprocal ng isa, yung x plus 2. Yan. Ano to? Equal to, yan, ito. The sum of the reciprocals of two consecutive even integers is, itong ibig sabihin ng is equal. Okay, 9 over 40. So, ito yung class yung equation mo. Yan. Pag nagawa mo na to, masosolve mo na, isi-simplify mo na lang yung equation na yan. So, di ba? So, kung sa na convert mo na yung problem, worded problem, converted na siya sa mathematical equation. So, ganun yan guys, using the symbols. So, ang tatandaan nyo lagi, kung anong hinahanap, yun ang lalagyan nyo ng variable. Okay? So, ito, madali lang to, di ba? Ang gagawin mo dito is, you just simplify this equation. Paano? Yung katulad ng mga sa unang video natin na yung rule na kung paano mo ma-separate ang x dito sa left side at yung lahat ng number na dun sa right side naman. So, dun sa unang video natin, yung mga principle na kung anong ginagawa mo dito sa kabila, yun ang gagawin mo sa kanan. So, dito, ito ay fractions, di ba? 1 over x plus 1 over x plus 2. So, gagamitin mo naman to ng paano natin i-add itong fraction na ito. So, this is dissimilar fraction, di ba guys? Sabi natin sa dissimilar fraction, pag ang denominator ay magkaiba, dissimilar yan. Magkaiba ito ay x, ito ay x plus 2. So, kahanap ka dyan ng least common denominator niyang dalawa. Doon sa isang video natin ay may ginawa tayong proof doon na ang least common denominator could be the product of the denominator. So, pwede siyang maging x times x plus 2. So, yun ang common denominator nitong fraction na ito. So, paano makukuha yung numerator? Doon sa una nating video, itong denominator na ito, right, x times x plus 2, i-divide natin dito sa mga denominator na yan. So, una, dito muna. X times x plus 2 divided by x multiplied by the numerator. So, gagawin natin. So, x over or x times x plus 2 divided by x. So, ang ano dyan guys, x times x plus 2 divided by x, di ba? This 1 divided by this 1. So, x divided by x is equal to 1, di ba? So, ito ay makakancel yan, magiging siyang 1 lang ito eh. So, matitira x plus 2, di ba? 1 na siya, 1. 1 times x plus 2. So, yung x plus 2, i-multiply mo naman siya dito sa numerator. So, magkakaroon ka dyan ng x plus 2. Kasi 1 lang siya, di ba? X plus 2 times 1 is equal to x plus 2. So, nandito na, nasolve na natin yung unang part. So, ito yung plus, kukopyahin mo yan, di ba? Ito naman sunod. X
times x plus 2 divided by x plus 2 naman siya. Diba? Ito. Denominator divided by this one. So, ang makakancel naman dito ay yung whole na x plus 2 kasi x plus 2 din itong isa. This one is divided by this one is equal to 1. So, matitira mo yung x. Right? So, sana nakakasunod kayo. So, yung x na yun, i-multiply mo naman sa numerator katulad ng ginawa natin dito. Minultiply natin dito. So, x times 1 is equal to x. Is equal to 9/40. Diba? So ito, ang ginawa natin dito ay kinonvert lang natin sa may least common denominator, LCD nitong fraction ito, para ma-add natin, di ba? So, na-add na, pwede natin i-add ditong sa itaas. So, pwede siyang x plus 2, so plus x, susulat mo yan dyan, over, ito ay pwede natin i-distribute ito guys. X times x, x squared, x times 2, positive 2x, di ba? Then you copy the right side. So wala pa tayong ginagawa sa right side kasi wala pa naman tayong ginagawa dito maliban sa i-simplify. Okay. So dito, x plus, meron tayong x plus x, so this will become 2x, diba? So magagawin siyang 2x, and to saan to galing? Dito sa dalawa, x plus x. Okay? Tapos meron pa tayo dyan, plus 2. Okay? So divided by x squared plus 2x. So equal to 9/40. Yan, meron na tayong another set of equation. This equation, galing lang naman yan dito, di ba? Sinisimplify lang natin para ano natin yung x. So yung kaya kasi guys, kailangan mong isimplify ito para ma-separate mo yung x. So ito, nakarating na tayo dito, di ba? So dito, kailangan mong isimplify ito as linear. Baka isang linya lang siya. Kasi ang gagawin mo dyan, pag may ganito, may fraction dito, yung sa tinuro ko sa inyo sa unang video ay i-multiply mo siya ng kung anong denominator dito at saka dito. Pero ang meron din ako tinuro sa inyo yung technique na yung cross multiplication, di ba? Cross multiply mo siya diyan papunta diyan tapos ito pupunta dito. Ang tawag diyan ay cross multiplication. That becomes 2x plus 2. I-multiply mo siya dito sa 40. Equal, di ba? May iniram kanyang 9, i-multiply mo naman tong dito sa ibaba. X squared plus 2x. So wala na tayong fraction, di ba? So ganun ang pag gusto mong eliminate yung fraction para ma-simplify, ganun niya. So you just distribute ulit 2x times 40, di ba? 80x 2 times 40 plus 80. Ito ay pwede rin ito. 9 times x squared, 9x squared plus 9 times 2x is 18x. Okay? So meron tayong 80x plus 80 is equal to 9x squared plus 18x. So meron tayong nabuong formula dun sa kabila ay 80x plus 80 is equal to 9x squared plus 18x. Ang sunod dyan guys ay ipagpapatuloy nyo lang yung pagsisimplify. So kailangan ang method dito ay kailangan magawa mo siya ng isang equation. Okay? Na yung x ay nasa kabila lang. Pero dahil ito ay form ng quadratic equation, mas maganda isimplify mo muna yung mga like terms. Halimbawa itong 80x at 18x dapat masimplify muna siya. So, ang gagawin natin yan ay idadalhin natin lahat, okay, ng nandito sa kaliwa, dun sa kanan. So, paano gagawin? So, i-add natin siya ng negative 80x minus 80 dito sa kabila. So, 80x plus 80 minus 80x minus 80 is equal to 0, di ba? 0 na siya dyan. So, matitira dito sa kabila 9x squared plus 18x.
So, yun nga sabi ko sa inyo, yung mga unang video, kung anong ginawa mo dito, yung nga gawin sa kanan. So, nag-subtract tayo ng ganito dito. So, subtract din natin dito yan sa kanan. So, magkakaroon ka dito ng negative 80x minus 80. Or simply, yung method na tinuturo sa atin sa school ay pag i-transfer mo yung term mula sa kaliwa papunta sa kanan or mula sa kanan mapunta sa kaliwa, ay change mo lang yung signs niya. So dito, i-transfer natin yung 80x papunta dito, naging siyang negative. At yung positive 80 papunta dito, naging naman siyang negative 80. Okay? So, by simplifying, magkakaroon tayo ng 9x squared. 18x minus 80 is equal to negative 62x ba? Minus 80. Okay. Ngayon guys, nagkaroon ka na ngayon dito ng tinatawag na quadratic equation. Ito yung tinatawag na quadratic equation. Bakit? Ang quadratic equation, ang isang variable niya ay squared. Okay? Isa lang. Kahit ano pa yung variable niya, kahit pa y siya, squared. Tapos ang isang variable niya ay pwede siyang wala ito or pwedeng merong ganitong x lang. Diba? Basta meron siyang squared na quadratic na yan. So, ang form niyan guys ay yung tinatawag natin na general formula yan. Ax squared plus bx plus c is equal to 0. So, ito yung general form ng quadratic equation. So, kung ilalapat natin yan, magkakaroon ka dito ng 9x squared, di ba? Minus 62x minus 80 is equal to 0. Kung makikita nyo guys, ito yung mga value. Ito yung mga value ng a, b, sa kasi itong 9, negative 62, saka negative 80. Okay, siya yung a is equal to 9, b is equal to, so, yung b, yung coefficient ng x. So, anong coefficient ng x? B. Dito, anong coefficient ng x? 62, di ba? So, minus 62. At yung c naman, yung constant. Anong constant niya? Minus 80. Ganun yan guys. Isasama mo yung signs niya. Kung positive yan, walang problema. Parehas lang yan. C is equal to positive 80. Kung positive ito. Ganun din dito. Pero pag negative siya, kailangan mo isama. Ganon din dito guys. Halimbawa siya, negative siya dito sa 9. Dapat negative din siya dito. So sana nakakaintindihan tayo dyan. So kung ano ang kasama nitong x squared, yung ilalagay mo dyan. Kasi ang kasama niya ay a. So ganon yan ang pagtatransfer. So ito guys, ay pwede mo na siyang masolve using quadratic formula. Diba? Meron tayo tinatawag na quadratic formula. Okay. Ano yung quadratic formula? Yung quadratic formula, galing yan dito sa general form ng quadratic equation. So, galing siya dyan. So, yun yung tinatawag na, yung formula na tinatawag natin na x is equal to negative b plus or minus square root of b squared minus 4a times c divided by 2a. So, yun yung general form ng quadratic equation or tinatawag natin na quadratic formula. So, makikita niyo dito yung mga value ng a, b, and c. Nandito, di ba? Nandito yung mga b, a, b, and c. So, itatransfer mo lang yan, substitute mo lang yan. So, this becomes x equal to negative. So, kung anong value ng itong negative, ito yan, di ba? So, kung anong value ng b dyan, negative 62, yung ilalagay mo dyan. So, plus or minus, then, substitute ulit, anong b dito, di ba? B yan. So, that is negative 62 ulit. So, naka-square siya, square mo din dito. So, minus, kopya mo yung 4. Ano ang a? 9 times, ang c ay negative 80. So, ngayon, i-divide natin to sa lahat ng
2 times value of A, 9, di ba? So, ito, sisimplify mo na lang, pwede sa calculator, or kung gusto mo i-simplify ng isa-isa, pwede rin. Pero kung hindi mo kayang i-calculate ito lahat, ba? Mas maganda, simplify mo siya sa isa-isa. So, negative times negative is positive 62, di ba? So, ito yung plus or minus. Ito, pwede mo siyang i-simplify. Ito nasa loob. Sa calculator, negative 62 squared, minus 4 times 9 times negative 80. So, itong negative 62 squared, ano siya? That is equal to 300 or 3,844. So, ito negative. Ito magiging positive na, di ba? Kasi negative square, magiging positive siya. Negative 62 times negative 62 is equal to this one. Ito naman, negative 4. Di ba may negative 80 ka dito? So, para siyang negative 4 times negative 80. So, answer mo ay positive, di ba? So, negative 4 times positive 9, negative times positive, negative, times negative uli, magiging positive. So, 4 times 9 times 80 is equal to 2,880. Saan galing ito? 4 times 9 times 80. So, divided by 2 times 9, 18. So, by simplifying, meron ka ditong x is equal to 62 plus or minus. Yan, pwede mo na isolve ito lahat. Square root of 3844 plus 2880 is equal to 82. Saan ka lang 82? Ito lahat dito. Square root of 3,844 plus 2,880. So, divide mo siya sa 18. So, guys, meron tayong tinatawag dito na plus or minus, di ba? So, nakita nyo to. So, ibig sabihin kasi nito ay may dalawa siyang value. Ganun kasi sa quadratic equation, guys. May dalawa siyang value na makukuha. Kasi nga, quadratic, there are two values of x here that satisfy this equation. Okay. There are two values that will satisfy this equation. Pero titingnan natin, alin ba ang tama dyan? Based dito sa problem, di ba? So ito, magkakaroon ka dito ng, pwede siya magkaroon ka dito ng x is equal to 62. Gamitin muna natin yung positive sign plus 82 divided by 18. So this will become 8, di ba? 62 plus 82 divided by 18 is equal to 8. Ang isa pa, okay, so this is your first value, this is your second value. Magkakaroon ka ng 62 minus 82 divided by 18. So this will become, ilan yan guys? This is negative 20 over 18. So, dito ko lang guys isulat ha. From this one, right? Ang x sub 2 mo dyan, yung second value of x, dahil sa quadratic niya is negative 20 over 18 or negative 10 over 9. Negative 10 over 9. Saan to galing? Dito. So, makikita nyo guys, ang sabi dito ay integers. So, pag nakita nyo itong word na integers, ibig sabihin ba nito ay whole number. So, ito, dahil hindi siya whole number, hindi siya answer, di ba? Tama siya dito sa formula, sa equation. Solution siya ng equation, pero hindi siya yung hinahanap. So, ito namang isa, yung 8. Di ba? Itong 8. Ito yung whole number talaga integer. So, susubukan natin yung, kung ang 8 nga ang tama. So, pwede naman yung ma-check. Ano guys, pwede naman yan check. So, subukan natin. Kung ang x is equal to 8, so if x is equal to 8, then, yung second integer niya, x plus 2. Okay? Diba? Yung first integer is x, yung second is x plus 2. So, magiging siyang 10. Diba? Kasi 8 plus 2 is equal to 10. X is equal to 8.
So, x plus 2 is equal to 10. So, pwede mo siyang i-substitute dun sa original equation na 1, diba meron tayong 1 over x plus 1 over x plus 2 is equal to 9 over 40. So, diba guys? So, magiging yan 1 over 8 plus 1, itong x plus 2 is 10, must be equal to 9 over 40. Ito yung equation natin na ginagawa kanina, di ba? Dito tayo nag-umpisa. Yung equation na yan. Yan, nandito yan guys. Diba? Ito yun. Ito yung equation na yung kanina sa umpisa. Yan, ito, di ba? So, yan na dapat i-satisfy natin. So, punta ulit tayo dito. So, makikita nyo ito. Dapat mag-equal ito. So, kung titingnan nyo naman, ay pwede, di ba? So, this common denominator niya is 40. Di ba? Kasi ang 40 pwedeng i-divide ng 8, pwedeng i-divide ng 10. So, 40 divided by 8 is equal to 5, di ba? Times 1 is equal to 5, multiplied by this one. 40 divided by 8 is equal to 5, times 1 is equal to 5. So, plus 40 divided by 10 is equal to 4, plus times 1 is equal to 4. So, makikita nyo tama, kasi 9 over 40. So, ganun guys, ang yung 5 plus 4 is equal to 9 over 40. So, ganun guys ang pagsosolve ng mga worded problems. Pag-aaralan nyo yung bawat word. Okay? It's the sum of the reciprocal. Diba? Ito yung ginagawa nating equation of two consecutive even integers is 940. So, what are the integers? So, kung hindi nyo na kuha sa unang pagkikinig, panonood nito, ay pwede nyo ulitin. Total, nasa YouTube channel naman ito. Yan muna guys. Salamat.